Hello everyone! So for today's video ay hindi po tayo magluluto ng ulam. Maggawa tayo ng panghimagas. So panghimagas at pwede rin pong pang negosyo o pwede nating pagkakitaan. So mayroon po tayong dalawang malalaking mangga dyan at isang pack na Graham crackers. Ayan. So tinanggal ko lang po siya sa ating plastic at nilagay sa ating plato. Yan po ay atin lamang pipinuhin. Ganyan. So hindi ko po siya dinodoro. Ganyan lang po yung aking ginagawa. Pinipino-pino ko lang po. At syempre kinakamay ko lang po. At malinis naman po yung ating kamay. So kung mayroon po tayong gloves, mas maigi po na mag-gloves po tayo. Anyway, kinakat ko yung video dyan at nagsuot ako ng gloves. At ayan, tapos na po yung ating paghihimay ng ating Graham cracker. So ganyan lang po siya kaliliit. So ganyan po yung gusto ko. Ayan. So ganyan lang po yung aking gusto na pagkahimay sa Graham. So yan po ay isi-set aside natin at i-ready din po natin yung ating dalawang malalaking mangga. So yung dalawang malalaking mangga na yan ay halos po siya ay 1 kilo. Ayan. So malalaki talaga siya. Ayan, o di ba? Nagpapaliwanag pa. So hinihiwa ko lang po yung ating mangga na ganyan. So hindi po tayo lugi sa ating biniling mangga dahil yung kanyang laman ay sobrang kapal at yung kanyang buto naman ay sobrang nipis. Ayan. So maganda yan itanim guys dahil magandang klaseng mangga at matamis pa. So yan po ay hihiwain lang po natin ng pino. Hindi rin po natin yan i-blender. Dahil masarap sa at ginagawa natin yung malalasahan natin yung mangga, yung may mga muubuo na mangga. So hiniwa ko lang po siya ng paganyan. Ayan. At sa kabilang side din paganyan. So para pagkatanggal natin mamaya, nakahiwa na siya. Ayan. So sa paghihiwa o sa pagpipino ng ating mangga ay magdidepende pa rin po sa atin. So may kanya-kanya naman po tayong diskarte. So ako ganyan lang kasimple. Ayan, oh, 'di ba? Ayan. So yung ating dalawang mangga ay gagawin natin ganyan. So pipinuhin lang po natin. Hindi ko siya minamash, ganyan lang po talaga. Ayan, so ubusin natin yung ating dalawang mangga dahil mas masarap pag maraming mangga at malalasahan po talaga natin yung mangga sa ating gagawing ice cream. Ayan, so minimikos-mikos ko lang po na ganyan. Diba, sarap yan guys. Matamis na matamis yung nabili nating mangga kahit medyo may kamahalan. So, yung kilo pala sa mangga na yan guys ay 170. So, siguro mura na rin guys sa mga iba ay nasa 200 o 250. O depende po sa lugar na pagbibilhan. Ayan. O diba? Ang nipis din po ng balat ng mangga. Kaya sulit na sulit yung halaga na 170. So, ganyan lang po kapino yung mangga na aking ginawa. Yan po ay sisit aside natin at pati yung ating Graham, ayan nakahanda na sila at yung dalawa na yan ay sisit aside muna natin. Ang mahalaga ay nakahanda na. At mayroon po tayong dalawang cream densada. So cream densada po yung aking gagamitin. Yan po ay nailagay ko na po sa ref ng 2 araw na nga po siya nakababad sa ating ref dahil nabisi yung inyong host kaya ngayon lang po nagawa. Ayan. So pinubuksan ko lang po yung dalawang cream densada na nasa harapan ninyo. So kung wala po kayong cream densada, pwede po kayong gumamit ng 1 lata na condensed milk at dalawang all-purpose cream. Kung wala kayong cream densada. Ayan. So siguro pag makabili tayo ng mangga ulit, gagawa tayo ng ice cream din na gamit ang condensed milk at all-purpose cream para malaman din natin kung ano ang pagkakaibang lasa sa cream densada at all-purpose cream na gagamitin. Ayan, so ganyan yung texture ng ating cream densada dahil nilagay natin sa ating ref. Kailangan po talaga kasing nakalagay sa ref para magdoble yung size ng ating mixture.
Malaking pagkakaiba guys pagka nilalagay sa ref at hindi. Kaya kung gagayahin po ninyo ito, kung mayroon po tayong cream linsada, kailangan ilagay talaga sa ref. O kahit kung gagamitin ninyo ay condensed milk at all-purpose cream, kailangan pa rin po na ilagay ninyo sa inyong ref para maganda ang texture ng ating ice cream. So ayan, ginagamitan ko lang po ng mixer. So kung wala tayong mixer, pwede naman kamay ang gagamitin. Pero ihanda po ninyo yung inyong braso dahil kailangan po talaga nating mahalo ng maigi para pinong-pino ang grano ng ating ice cream. Ayan. Actually, nakagawa na po tayo ng ice cream. Marami na akong may upload na rin po ako. Ito naman ay ibang klaseng paggawa ng ice cream yung aking ginagawa. Ayan. O diba? Ibang flavor kong baga. Ayan. So may nagawa na akong ice cream na cookies and cream. So syempre kailangan nating mag-vlog kaya iba-vlog na natin. O diba? So ganyan na rin po pala ang texture ng ating mixture. So hinahati ko lang po yung ating graham ng 3 hati. Ayan. Pati po yung ating mangga, hinahati ko din po ng 3 hati. Ayan. So, hahaluin lang po natin ulit. Ayan. Gagamit ulit tayo ng hand mixer. Diba dumami yung ating mixture? Ayan. So, ganyan lang po. Mini-mix ko lang po lahat yung ating mga ingredients dyan. So, ganyan po yung aking ginagawa para malasahan po talaga natin yung graham at mangga. Ayan. Masarap po kasi guys pag lasang-lasa mo pareho. Malalasahan mo yung graham, malalasahan mo yung mangga. Ayan. So, pagka ganyan na, okay na po yan siya. So, tanggalin lang natin yung ating mixture at yung natira nating graham, hatiin ulit natin. So, ilagay natin yung kalahati dyan sa ating mixture. And then, yung ating mangga. So, kung baga 3 hati talaga yung ginagawa natin sa ating mangga. Dahil yung pangatlong hati, yan po yung ilalagay po natin mamaya sa taas ng ating ice cream. Para may makita po tayong graham at mangga. Ayan, so hinahalo-halo ko lang po siya ng ganyan lang. Para pagkain natin sa ating ice cream may malalasahan din po tayong buo-buo na graham. Yan po pala guys ay ilagay lang po natin sa ating tub. So yung tub na ginagamit ko ay 500 ml yan siya. At yan po ay pupunuin lang po natin. So hindi na po natin kailangan ng sukatan dahil makikita naman po natin kung nale-level na po natin yung ating mixture sa lagayan. Basta pare-pareho po yung tab natin gagamitin. Pagka po ay gawin natin itong pangnegosyo. So ito baka mauubos lang din po namin yan. Dahil mahilig yung mga anak ko dyan. Kaya nagre-request yung isa na gagawa tayo ng ice cream na mango flavor. Kaysa naman bibili po tayo, di ba? Mas nakakatipid po kung tayo mismo ang gagawa kung mayroon po tayong mga sangkap na nasa bahay lang. Ayan, o diba? So, yan po yung natira nating graham. Yan po yung ilalagay natin sa taas. Ayan, o diba? So, binabudget ko lang po yung natira nating graham. So, inayos-ayos ko lang po, mikos-mikos ko lang po dyan sa taas ng ating ice cream tub. O diba? So, ganyan lang. So, then, yung ating natirang mangga. So, lagyan din po natin. So, ganun lang. O, diba? Madali lang gawin. Hindi siya gaanong matrabaho. At hindi mo na kailangan pa ng tikim-tikim. Tuloy-tuloy lang ang paggawa. O, diba? So, yun pa pala guys ay syempre, ilalagay natin sa ating freezer para po titigas yung ating ice cream. Ayan. O, diba? Nagkanda hilo-hilo na yung cameraman natin. So, ayan. So, inubos ko na po yung natira nating mangga para walang masayang. O, diba? Sarap niyan guys. Dahil nakagawa na ako niyan noon.
at hindi ko yung na-vlog, kaya ngayon tayo nagba-vlog. O, diba? So, this is it for today's video. Yan po ay ilalagay natin sa ating freezer para titigas. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye everyone! Happy watching!